today magbibigay lang ako ng aking sariling opinion dito sa pagkanta ni Baby Girl na sumikat ngayon. Sinasabi ng iba lip sync ito. Pakinggan nyo guys, yung nag-download ako ng pagkanta niya na walang melody at saka yung may melody, kung ano yung pagkakaiba ng lip sync at saka ng original na boses. Tingnan nyo guys, yung kumanta siya ng walang melody, pakinggan niyo. Yung talent ng isang tao na kaya niyang gayahin ang boses ng iba-ibang tao, iba-ibang singer. Kaya niyang gayahin ang boss ni Carol Banawa. Ito, ano pa lang to, sample na wala itong melody. Kasi ang dami-daming mga sinasabi ng ibang tao na so lip sync daw yung nakakagay. O ayan na, kita nyo naman hindi talaga lip sync ang kanyang pagkanta. Magaling talaga siyang kumanta. Yan guys, hindi pa yung professional. Hindi yan nag-aaral ng singing lesson. Yung ganyan, gifted talaga niya talent talaga niya wala yan, makita niyo naman paano siya kumanta. Alam niyo guys, kapag lip sync ang isang kanta, hindi makaka-acting ng ganyan na ganyan, lalo at isang kabataan na wala namang kasanayan sa pagkanta. Ako personally, kumakanta ako hindi ako ganun kagaling kumanta, pero marunong akong pagkita ng isang pagkanta na totoo. Ang lip sync guys, nako, mahirap. Alam niyo, madali lang ang mag-lip sync. Diba yan, pagkanta na yan lip sync ba yan? Dami kasi natin sinasabi sa isang tao na sumisikat sinisiraan natin ang isang katulad dito na isang kabataan na nagsisikap din siya na makilala at kumita na makatulong siya sa kanyang pamilya. Pero alam niyo guys, ang isang kabataan mas madaling masiraan niya ng loob kapag binabas ninyo na salip sana na suportahan natin kasi mahirap ang kanilang buhay. Siguro pinapangarap niya rin na makaawa sa hirap at sa makita lang naman ang pagkanta sa YouTube at sa Facebook. Iisip niya makaawa sa hirap, pero kung paano niya magagawa yan kung kayo na nanonood sa kanila ay imbis na suportahan ninyo, i-post niyo, pero ang ginagawa ninyo, hinuhusgahan niyo ang kakayahan ng isang kabataan na tulad nito. Hindi manly guys ang ginagawa nitong batang ito na tinan nyo naman ang microphone niya yung basic microphone lang na bibigyan sa mga mumurahing mga Bluetooth speaker pinagtatagan niya ang kantahan niyan. Ay sana matuwa na lang kayo kung meron nga ganitong mga kabataan na nagsisikap na makilala sa social media. At malay natin, pagdating ng araw, pag pinanapitan ng DNA at mapicture sa sarili. So ano nga yung masabi ninyo? Sana huwag natin husgar yung kaabatan ito hirap para sa kanya yun. Madaling masiraan ito ng loob kapag ano nagagawin natin. Hindi pa rin nawawala sa ugali ng mga Pilipino yung crab mentality. Yung umaakit ka pataas tapos humila ka rin pababa. Parang gano'n ang gusto nyo mangyari na nakabas sa isang tao na gusto rin kumita. At ito lang yung paraan niya para kumita siya. Tapos ganyan, ginaganyan natin, husgahan natin ang kanyang pagkatao. Husgahan natin na parang nanlobo lang siya dito sa kanyang pagkanta. Dati guys, hindi talaga ako natuda na ito kasi yung mga kanta nila Carol Banawa na ano mo na yan iba talaga yung malaki ang pagkakaiba nung pagkanta ni Carol Banawa at saka ng pagkanta nito. At saka kung pakikinggan nito yung music, sarili niya talaga boss yan galing sa microphone. Kasi yung hindi ko nung quality yung audio, yung melody, ibig sabihin yung ginagamit niya na sound system ay digital isang basic speaker lang.
Kaya talaga mahusay siya eh. Magaling siyang acting, magaling siya umarte, magaling siyang mag-pop. Dito pa guys, pakinggan yung mabuti yung sound. Yung gamit niya na microphone at saka is Bluetooth speaker ay very basic lang. Makita nyo naman yung kanta niya na nagulat talaga sa hinilipsin. Kaya kung marunong kayo makinig sa music, masasabi nyo kung fake yung boses o hindi. Kaya kayo naman guys ang husga. Nakita niyo naman guys, hindi ba? O saan ang lip sync doon guys? O di ba? Original na voice niya talaga 'yon at marami na nagpatunay noon. O, isa pa guys, kahit lip sync ma yan o original na voice yan, nakita nating sumisikat ang isang tao sa social media.
Dapat nga matuwa tayo guys, dapat maging proud tayo sa kapwa natin Pilipino, at lalong lalo doon sa mga bata na katulad niya, na sa kabila ng kahirapan, nagsisikap siya na gumawa ng paraan para makatulong sa kanyang pamilya. Huwag natin siyang laitin ba, salip kasi na maging proud tayo, i-post natin, palakasin natin ang loob ng ating ng ganyang kabataan, sinisira natin ang kalooban nila eh. Ang ginagawa pa natin, nilalait natin eh. Huwag ganun mga guys. Kasi guys, kung tayo din naman ang malagay sa kalagayan niya, tapos lalaitin lang din tayo, guys, tiyak na masiraan din kayo ng kalooban eh. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa'yo. Kung gusto natin na tumanggap din tayo ng papuri mula sa iba, kung gusto natin na huwag tayong laitin ng iba, huwag din tayo manglait ng iba. Huwag din tayo mang-judge ng iba. Kasi pare-pareho lang naman tayong tao guys, lahat tayo nagsisikap na makaraos sa buhay. Okay, yun lang guys. Sana may natutunan tayo ngayon. Sana huwag tayong maging crab mentality. Baguhin na natin yung ating pag-uugali. Kasi sa panahon ngayon, ang kinakailangan natin guys, magtulungan tayo ng mga Pilipino para makaahon tayo sa buhay. Salamat guys sa pakikinig at panonood.